Shabbat Shalom! Today is Saturday, December 5, 2020. Good morning and good day sa lahat ng ating mga taga-subaybay at tumatangkilik sa ating daily devotional Monday hanggang Sabado. Kaya ngayon po ang ating last day for the week at mag-re-restart tayo sa Monday. Kumusta po kayo? Magandang umaga at umaasa po ako na nagkaroon kayo ng maayos na pagpapahinga. Yung aking mga ka-time zone. Ako po ay gumagawa ng broadcast dito po sa Hong Kong, China. At alam ko po na itong ating mga pinag-uusapan na salita ng Diyos ay pinagmumulan ng kalakasan natin. Doon tayo kumukuha ng kalakasan. Dito tayo kumukuha ng panibagong perspective sa spiritual nating buhay. Maraming salamat po sa walang sawang pagtangkilik sa ating devotional. Alam ko po na nagiging pagpapala ito sa inyo at posibleng maging pagpapala din sa ibang tao. Kaya nahiling ko po na pindutin ang share button sa inyo pong Facebook ngayon habang kayo nanonood upang lahat ng mga taong malapit sa inyo, kaibigan, kaklase, katrabaho, kamag-anak o miyembro ng pamilya ay pwede ding tumanggap ng parehong biyaya na tinatanggap po ninyo. Nang sa gayon, marami pong mapagpala, marami pong makakaranas ng pag-ibig ng Diyos at ang kanyang pagliligtas. Bago po ako magsimula, nais ko pong anyayahan kayo na samahan ako sa ating panimulang panalangin. Let us pray. O our God in heaven, nagpapasalamat kami sa araw na ito. It's Shabbat again. At kami po ay umaasa na meron kang blessing, meron kang pagpapala na nais ibigay sa amin. At narito kami, ang mga puso namin ay handang-handang tumanggap ng mga biyayang ito. Umaasa kami ng bukas na kalangitan, ang inyong kapangyarihan, ang inyong kaluwalhatian ay muli naming maranasan. Show us your glory today, Lord. Show us your glory. At sa pamagitan po ng pagpapakita mo na yung kaluwalhatian, ay dadanas kami ng mga breakthrough sa buhay namin. Dadanas kami ng kagalingan, dadanas kami ng kalakasan, ng kagalakan, ng probisyon sa aming mga pangangailangan. At umaasa kami na ang umagang ito, ang araw na ito ay araw ng pagpapala. Salamat po ng marami sa pangalan mo, Jesus. Amen and Amen. Praise God. So ngayon po ay dadako po tayo sa ating topic ngayon. Ang title ay A Great Manifestation. A Great Manifestation. At para i-connect po natin ang ating topic ngayon, ang ating pong key passage ay buong Chapter 11 ng Gospel of John. So bear with me, medyo mahaba po ang ating babasahin para makuha natin yung buod ng nais nating makuha in relation to yung title ng topic natin, A Great Manifestation. So basahin ko po from verse 1. Now a man named Lazarus was sick. And he was from Bethany, the village of Mary and her sister Martha. This Mary, whose brother Lazarus now lay sick, was the same one who poured perfume on the Lord and wiped his feet with her hair. So the sisters sent word to Jesus, Lord, the one you love is sick. When he heard this, Jesus said, this sickness will not end in death. No, it is for God's glory,
so that God's Son may be glorified through it. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. So when he heard that Lazarus was sick, he stayed where he was 2 more days. And then he said to his disciples, "Let us go back to Judea." "But Rabbi," they said, "a short while ago the Jews there tried to stone you, and yet you are going back?" Jesus answered, "Are there not 12 hours of daylight? Anyone who walks in the daytime will not stumble, for they see by this world's light. It is when a person walks at night that they stumble, for they have no light." After he had said this, he went on to tell them, "Our friend Lazarus has fallen asleep, but I am not going there to wake him up." His disciples replied, "Lord, if he sleeps, he will get better." Jesus had been speaking to his death, but his disciples thought he meant natural sleep. So then he told them plainly, "Lazarus is dead. And for your sake, I am glad I was not there, so that you may believe, but let us go to him." Then Thomas said to the rest of the disciples, "Let us also go, that we may die with him." On his arrival, Jesus found that Lazarus had already been in the tomb for 4 days. Now Bethany was less than 2 miles from Jerusalem. And many Jews had come to Martha and Mary to comfort them in the loss of their brother. When Martha heard that Jesus was coming, she went out to meet him, but Mary stayed at home. "Lord," Martha said to Jesus, "if you had been here, my brother would not have died. But I know that even now God will give you whatever you ask." Jesus said to her, "Your brother will rise again." Martha answered, "I know he will rise again in the resurrection at the last day." Jesus said to her, "I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though he dies. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this?" "Yes, Lord," she replied. "I believe that you are the Messiah, the Son of God, who is to come into the world." After she said this, she went back and called her sister Mary aside. "The teacher is here," she said, "and is asking for you." When Mary heard this, she got up quickly and went to him. Now Jesus had not yet entered the village, but was still at the place where Martha had met him. When the Jews who had been with Mary in the house, comforting her, noticed how quickly she got up and went out, they followed her, supposing she was going to the tomb to mourn there. Verse 32, when Mary reached the place where Jesus was and saw him, she fell at his feet and said, "Lord, if you had been here, my brother would not have died." When Jesus saw her weeping, and the Jews who had come along with her also weeping, he was deeply moved in spirit and troubled. "Where have you laid him?" he asked. "Come and see." "Lord," they replied. "Come and see, Lord," they replied. Jesus wept. Then the Jews said, "See how he loved him." But some of them said, "Could not he who opened the eyes of the blind man, have kept his man from dying?" 38. Jesus, once more deeply moved, came to the tomb. It was a cave with a stone laid across the entrance. "Take away the stone," he said.
But Lord, said Martha, the sister of the dead man, by this time there is a bad odor, for he has been there 4 days. Jesus said, did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? So they took away the stone. Then Jesus looked up and said, Father, I thank you that you have heard me. I knew that you always hear me, but I said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me. 43. When he had said this, Jesus called in a loud voice, Lazarus, come out. The dead man came out, his hand and feet wrapped with strips of linen and a cloth around his face. Jesus said to them, take off the grave clothes and let him go. Therefore, many of the Jews who had come to visit Mary and had seen what Jesus did, believed in him. Blessed be the reading of the word. So ang binasa po natin ay John chapter 11 verses 1 to 45, connecting our topic, a greater manifestation. A greater manifestation. Yan po ang pag-uusapan natin. I-connect natin yung mahaba nating binasang talata sa araw na ito. Hallelujah. Marami sa ating mga sirkumstansya sa buhay ay tinatawag nating mga man-made or self-made. Di po ba? Sabihin, marami tayong mga sirkumstansya sa buhay na tayo ang may gawa o kagagawan natin and are brought about through our own actions and or those people, maaring tao ang nagdala and maaring events around us ang nagdala. Pero marami sa ating mga nararanasan ay mga sirkumstansyang tayo ang may gawa, man-made or self-made. Self-made o ibang tao ang gumawa. Tayo ang gumawa o ang mga events sa ating buhay o ibang mga taong nagdala sa atin. Pero lahat ito ay man-made or self-made. Alam niyo ho, ang aking messenger every week ay napakaraming mga messages from people in all sorts of situations, facing all kinds of circumstances. Hindi po ako nawawalan ng mga tinatanggap na mga mensahe sa napakaraming mga tao na may iba't ibang mga sitwasyon na humaharap sa iba't ibang uri na mga sirkumstansya sa buhay. At some of these circumstances have come from these dear friends through no fault of their own. Maraming mga sirkumstansya din na nanggagaling sa mga ipinapadala sa akin na mga sirkumstansyang hindi nila kagagawan. Samantalang ang iba naman, while others have come because yung mga messages nila because they are reaping the results of bitter seeds they have sown by past actions. So, yan po ang pinanggagalingan. Dalawa po, mga hindi nila kagagawan, tao ang nagdala sa kanila, o sitwasyon or sirkumstansya, o ito ay mga sirkumstansyang resulta na lamang ng mga masasamang binhi o buto na kanilang itinanim sa nakaraang mga buhay nila. In the natural, mga kapatid, many circumstances are crushing burdens beyond our capability to cope with or to bear. Sa natural po, marami tayong mga sirkumstansya na talaga namang mabigat na mga pasanin na higit pa
Minsan sa ating halos nasasabi natin na higit na sa kakayanan nating dalhin o harapin. In the natural, there are often seems to be no answer, but we are not living in the natural. Di po ba? Minsan sa natural, sa ating literal, physical na pananaw, minsan parang nakikita natin na may mga sitwasyon tayo na parang wala nang sasapat na sagot para mapagtagumpayan natin. Pero ito po ang good news. Bilang Kristiyano, hindi na tayo namumuhay sa natural na pananaw. Well, may mata pa rin tayo, may isip pa rin tayo, pero every time we look at things, we are using the eyes of faith, amen? Because we are not living in the natural, supposed to be. Dapat we are living in the Spirit. We are living in the blessings of the Almighty God for whom nothing is impossible. Kaya marami ho sa atin na nabibigat ang lubhana sa kanilang mga dala-dala na mga negatibong sirkumstansya, maaring kagagawan nila, kagagawan ng ibang tao, o kagagawan ng kanilang paligid, kanilang environment na kinabibilangan. Pero hindi natin tinitignan ang mga bagay sa natural nating pananaw. Hindi tayo namumuhay sa ating natural na pag-aanalisa ng mga bagay-bagay. We are living in the blessing of the Almighty God for whom nothing is impossible. Ang buhay natin, tayo po ay nabubuhay sa biyaya ng makapangyarihang Diyos na kung saan ang mga bagay ay nagiging posible. Ang mga imposible ay nagiging posible. Yan po ang Diyos nating pinaglilingkuran. Hallelujah. There is never a time when we do not have the answer, because Jesus is the answer to every circumstance of life. Kapag tayo po ay living in the blessings of the Almighty God, na ang mga impossible ay nagiging possible, hindi po darating ang panahon na wala pong sagot sa ating mga dalangin o sa ating mga hinihingi. Sapagkat ang sagot mismo ay ang ating Panginoong Hesukristo. Jesus is the answer to every circumstance of life. Siya ang sagot sa bawat sirkumstansya ng buhay. Kung ano man ang kalagayan natin, si Jesus ang sagot sa sirkumstansya ng buhay natin. Yung nabasa nating mahaba po istorya, ang kamatayan ni Lazarus, 4 na araw ng patay, wala nang naniniwala na mabubuhay pa siyang magmuli. Laging sinasabi ng mga kapatid na babae ni Lazarus, si Martha at si Mary, Panginoon, kung nandito ka lang sana, hindi sana namatay ang aming kapatid. Di po ba? So wala nang mga physical na pananaw o natural na pananaw na naniniwala pa silang si Lazarus, 4 na araw ng nakalibing, ay muling bubuhayin ng Panginoon. Jesus is the answer to every circumstance of life. Not only is God in control of all of life's circumstances, He sovereignly uses circumstances so He can manifest His power, so He can manifest His glory in the midst of seemingly adverse factors. Amen? Siya po ang may control sa lahat ng sirkumstansya ng buhay natin. Siya ay sovereign. Ginagamit niya ang ating mga sirkumstansya upang maipakita ang kanyang kapangyarihan, maipakita
ang kanyang kaluwalhatian sa gitna ng mga sitwasyon na sa tingin natin wala ng solusyon. Kapag hopeless na, kapag dead end na ang mga sitwasyon. Inaalaw ng Diyos ang mga sitwasyon, ang mga sirkumstansya na parang wala ng solusyon sa mga problema natin. Pero pag meron tayong Jesucristo, siya po ang sagot. Amen? Siya ang sagot sa ating mga sirkumstansya. Ginagamit niya ang mga negatibong sirkumstansya natin because He is sovereign. And so He uses circumstances so He can manifest His power, His glory in the midst of seemingly adverse factors. When Lazarus was sick to the point of death, di po ba? Mary and Martha sent for Jesus. Pero anong ginawa ng Panginoon Jesus? But He stayed where He was. Sabi po sa binasa natin, He stayed where He was for 2 more days. Hallelujah. In-inform po siya. Sinabi po sa kanya ang kalagayan ng kanyang minamahal, ang kanyang kaibigan na si Lazarus. Pero nagmadali ba agad ang Panginoon? Tara na, mga disipulo. May mensahe pong ipinarating na si Lazarus ay nasa bingit ng kamatayan. So, baka hindi natin siya abutan. Wala pong ganong eksena sa binasa natin. Actually, nung na-inform ang Panginoon Jesus sa kalagayan ni Lazarus na nasa bingit ng kamatayan, ang nakalagay po sa binasa natin, He stayed where He was for 2 more days. So by the time He arrived at Mary and Martha's house, Lazarus was dead and in the tomb. Nang makarating na siya sa bahay ni Maria at ni Martha, mga kapatid ni Lazarus, si Lazarus po ay nilibing na. And Lazarus' sickness had in the natural grow worse, and so he was dead. But because of this, Jesus was able to manifest His glory in a greater way. Kaya nga ang topic natin, a great manifestation. Iba ang manifestation ng kanyang glory kapag inabutan niya si Lazarus na buhay pa. At sinabi lang niya, be healed, ay gumaling na. Simple lang yon na manifestation para sa mga taong nakatingin sa kanya. Pero ginamit niya yung eksena na yon na ang sakit ni Lazarus sa natural ay naging malala, lumala ng lumala until ito ang dahilan ng kanyang kamatayan. Pero dahil dito, ang Panginoon Jesus ay ginamit niya ang pagkakataon para ipakita ang kanyang kaluwalhatian sa isang mas matinding kaparaanan. Because of the situation, mga kaibigan, Jesus was able to manifest His glory in a greater way. Hallelujah. In a greater way. He had already done miracles of healing. You might say that the healing of the sick had become almost commonplace to His ministry. Di po ba? Kung titignan ho ninyo ang kanyang ministry, very common na yung kanyang nagpapagaling. Very common na yung pag may sakit, gumagaling pagka dineclare niya ang kagalingan. Common na yan sa pananaw ng marami. So gusto niya magpakita ng kanyang kaluwalhatian sa mas mataas na dimension. Para itong mga tao
ay maniwala na, di ba sa kanyang panalangin, nung nanalangin siya sa Ama, ipakita mo yung kaluwalhatian. Amen? So, dahil common na lang yung healing sa panahong yan na siyang nagpe-perform. So, ginamit niya ang pagkakataon, kaya nag-stay muna siya ng 2 more days, hindi pa siya pumunta agad. At pagdating doon, yung may sakit, lumala, namatay, pero ginamit niya yung circumstansya para magpakita ng mas matinding dimension ng kanyang glory at kanyang power. Amen? And darating ang panahon sa atin that we will see a greater manifestation of His power and His glory sa ating panahon. Ako po'y nanunood ng mga iba't ibang mga Bible presentation ng mga men and women of God, mga prophets. At isa po ang mensahe na itong year na darating, 2021, a year of a tremendous glory of God, the power and glory of God manifesting sa kabila po ng mga sitwasyon natin. At ako po, nireceive ko din yun. Yung kanilang mga declaration. Yes, kasama ko dyan. Na we will see yung we will be given the opportunity to see the power and glory, and not only see but to experience ourselves. Amen? And to demonstrate ourselves itong power and glory ng Panginoon. Hallelujah. Kaya very optimistic ako itong darating na taon, kahit na napaka-bleak ang ating mga sitwasyon ngayon because of what is happening all over the world today. Iba't iba pong mga sirkumstansya. Pero alam ko po, nakatulad sa istorya ni Lazarus, itong panahon natin ay magiging istorya din ng John chapter 11. Nakakala ay wala nang pag-asa sa mga sitwasyong kinalalagyan natin. Pero naniwala ako na ang mga sirkumstansya natin ngayon ay gagamitin ng Diyos para i-manifest niya ang greater power and greater glory sa ating panahon. He was able to demonstrate God's authority over sa mga adverse circumstance by raising the dead. Amen? Ano ba? Kung sakit lang yan, common na yan. Kapag ka ang mga sitwasyon ay yung pangarap natin, yung ambisyon natin, yung mga plano natin, parang namatay na lahat. Yung mga panalangin natin, parang patay na, wala nang sagot dahil sa mga nangyayari ngayon. Darating ang Panginoon Jesus sa adverse situation na yan, sa adverse circumstance na yan, bubuhayin niya ang mga namatay. Amen? Not necessarily physical na kamatayan ang bubuhayin niya. Maaring relasyon na patay na, kanyang bubuhayin. Reconciliation ang magiging resulta. O ano pa kaya? Amen? Praise the name of Jesus. Naniniwala po tayo na may gagawin ang Panginoon sa kalagitnaan natin. So this time, mga kaibigan, nais nating i-declare ito ngayon. Sabihin natin, Jesus is the answer to every circumstance of my life. He sovereignly uses my circumstances to manifest His power and glory in the midst of seemingly adverse factors. Amen. One more time. Jesus is the answer to every circumstance of my life.
He sovereignly uses my circumstances to manifest His power and glory in the midst of seemingly adverse factors. Amen and Amen. Purihin ang Diyos na buhay. Yan po ang ating declaration, mga minamahal, na may gagawin ng Panginoon sa ating mga adverse situations. Amen? Glory to God. At dahil ngayon po ay Sabado, meron pa rin tayong Hope Hour mamayang 1:00 ng hapon. Dahil Monday to Saturday din ang Hope Hour, katulad ng daily devotionals. At mamayang gabi, wala tayong schedule. Bukas po, 9:00, ang ating virtual Sunday service or online Sunday service. Amen? Ingat po tayong lahat at pagpalain tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga ginagawa. Ito po si Pastor Rene. God bless us all and Shalom.